Come, praise the Lord, all his servants, all who serve in his temple at night. Raise your hands in prayer in the temple and praise the Lord. May the Lord who made heaven and earth bless you from Zion. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Narito kami para ikaw ay papurihan, sambahin at dakilain. Salamat po Panginoon sa gabing ito na muli narito kami para ikaw ay papurihan Panginoon. Ama, lumalapit po kami, nagpapakumbaba po kami. Ano man Lord ang mga nakita mo sa aming mga puso, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, patawarin mo kami. Hayaan mo, Panginoon, na sumamba kami na may malinis na puso. Dalangin din po namin, Lord, yung mga nasa online, nasa din po ay mapagpala sa gabing ito. Pangunahin mo kami, Panginoon, ang aming mga koro, Panginoon, ang aming midweek choir, na magdadala ng papuri at pasalamat through our songs, O God. Nawa, Panginoon, ay mapapurihan ka. Salamat, Panginoon, maging ang mensahe na dadali ng aming pastor ay tulungan mo, Panginoon, kami na bigyan mo kami ng wisdom at ng, kung ano man, Panginoon, ang mensahe ay mai-apply po namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Pinapasalamat kita, pinupuri ka namin at sinasamba. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan. Parang hindi sila sumagot. Good evening po! Good evening. Amen. Good evening din sa mga kapatid nating nasa online, nakasama nating nagwo-worship ngayon. Ngayon po ay ikalawang linggo ng bagong taon. Ayan. Tuwing pong sumasapit ang bagong taon, marami sa atin, sa mga Pilipino, ang gumagawa ng tinatawag nating New Year's resolution. Sino po ang merong New Year's resolution na? Ayan. Natupad nyo na po ba ilang days na ang lumipat? O kaya naman kung hindi New Year's resolution, yung tinatawag po nilang goal for this year. Ayan. Marami tayong, yung sumasapit yung panibagong taon, marami tayong gustong mabago. Amen po ba? Amen. Gusto niyo pong may magbago sa inyo? Ayan. Pero ang katotohanan po, kung mananangan tayo sa sarili nating kalakasan, mahirap talaga magbago. Kung ang New Year's resolution mo ay wag na kumain ng lechon, mahirap yon dahil masarap yon. Kaya naman, laging, sabi nga, kung mananangan tayo sa sarili nating kalakasan, hindi talaga natin kaya. Dahil ang Lord lang ang magbabago sa atin. Amen po ba doon? Amen. Sa tulong only by the grace of God na magagawa natin, baguhin yung old self, yung mga attitude, character, mga kaisipan na hindi nakapagbibigay lugod sa Kanya. At actually, hindi natin kailangan lagi ng bagong taon para magbago. Amen po ba doon? Amen. Hindi natin kailangan ng New Year para mag-decide kung kailan tayo magbabago. Kasi gusto ni Lord na araw-araw baguhin ka. Gusto ni Lord na araw-araw baguhin tayo. Amen po ba doon? Amen. Ang problema, kung ayaw mo magpabago. Gusto mo ba magpabago? Tanungin nyo nga po yung kapatid mo. Kasi kahit anong New Year's resolution mo, kahit anong goal mo, kahit anong plano mo, kung hindi mo naman talagang gusto at hindi mo ina-allow si Lord na baguhin ka, mahirap yung kapatid. Kaya naman, mga kapatid, hindi lang ngayong New Year, kung hindi araw-araw, hayaan nating baguhin tayo ng Panginoon tungo sa better version ng ikaw na nais ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. O, isang malakas na papuring palakpak sa Panginoon. Ang sabi ng ating awit, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago
pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Kay ganda, kaya dapat lang sa buhay mo sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako, Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sa Kataas-taas ang Diyos, ikaw lamang aming pupurihin. taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas. Purihin natin ang kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, Minsan pa po, purihin natin ang kataas-taas ang Diyos. kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang For the last time, isigaw natin mga kapatid, dakila ka. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Tunay, sabi ng awit, karapat-dapat lang na siya ay ating papurihin at sambahin sapagkat siya ay kataas-taas ang Diyos. Talaga naman pong sa taong nakalipas, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos, yung goodness ng Lord. Sino po dito ang nakaranas ng goodness ng Lord? Amen. Lahat tayo, di po ba? Walang sandali, walang oras na tayo ay pinabayaan ng Panginoon at hindi natin naranasan ng kanyang kabutihan. Kaya naman patuloy nating dakilain, purihin at pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Walang hanggan ang iyong biyaya.
awitin ko ang kabutihan ng Yes. Diyos. Tinig mo siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y buti mo, Panginoon. ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan pa hindi magbabago, Panginoon? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, Sige po mga kapatid, awitin natin na parang isang panalangin. ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y buti mo, Panginoon. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba, Panginoon, tunay na kay buti mo. Marapat lang na ikaw ay aming purihin at sambahin sa gabing ito. Pangunahan mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Siguro inano po ako ni Lord ngayon na tumayo dito sa harapan nyo para pasalamatan siya. Yung tatlong anak ko po kasama po sa CI nung last 26 to 30 po. So nung last day po, yung anak kong bunso, si Daniel, nagka-problema po sila doon sa CI, sumakit yung tiyan. Akala po namin simpleng sakit lang ng tiyan. So, nung tumawag sila, diaconess sa amin, pray kami, sana sakit lang ng tiyan or kung ano man yung So, hindi po kami nakatulog nung gabing yon.
pray ng pray po kami. Kahit sila diaconist po, nagtatawag sa amin, nagpe-pray po sila. And then, nung pag-uwi po rito, sabi ng daddy niya, ipahinga muna siya ng saglit, kung anong mararamdaman niya. So pagdating niya kagad pagkahiga niya, inano ng daddy niya yung sa may tiyan niya. So sabi niya masakit. Tapos sabi ng daddy niya, dadali na sa hospital. Sabi niya, sa appendix nga daw. So prayer pa rin kami ng prayer na wag sana ganun yung mangyayari sa kanya. And then, pinunasan ko lang siya, tapos dinala siya sa hospital. Tapos mga ilang, so walang maano yung daddy niya. So malapit ditong hospital sa Jose Reyes. Tapos sabi na nung tagal pa din, nung gabi, pinapunta niya ako, umuwi muna siya sa bahay. Tapos sabi ko pag uwi niya, sabi ng anak ko, Mama, sabi niya, masakit na, sabi niya ganun, 10/10 na yung sakit. So, nag-aalala na ako sa kanya, pray pa rin kami dalawa. Sabi ko, mag-pray ka. And then, pagdating ng daddy niya, sinabi ko na, sabi kong ganyan, masakit na raw. Tapos, matagal pa raw yung, ng doktor, mag-aantay pa ng, kung, yung mga sa surgeon na doktor. So sabi ng daddy niya, nagpaalam na ilalabas na, ililipat na ng hospital. Tapos sabi ng anak ko, Mama, pagka nilipat ba ako ng hospital, ma-operahan ka agad ako. Sabi ko, pag-pray lang natin na merong surgeon na mag-opera agad sa'yo. Then nakarating na sila kung ilang hospital na napuntahan nila, hanggang nakarating sila sa hospital ng Maynila. And then, siya doon siya na-operahan. Mga 11:45, sa lubong po talaga ng New Year, yun, na-operahan siya. And then, pag umaga, na siya sa operating room, prayer. Pero thank you ako sa lahat ng pastor na nagpe-pray. And then, kay Diaconist Sharon, kay Diaconist Abby, na walang sawang pagpe-pray, pagtatanong kay Daniel kung okay ba siya, nagsisend ng prayer. Thank you po. At saka, maayos po yung operation ni Daniel. Ngayon, dapat kanina, nung sila sa hospital kanina, kaso walang, kasi may nang nasareno daw. Kaya next Tuesday sila babalik para sa sa hospital. Maraming salamat po at naging maayos po yung operation ni Daniel. Ngayon pang 9 na araw na niya sa operation niya. Sabi nga sa Matthew 11 verse 28, Come to me, all that labor and heavily laden, and I will give you rest. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng pastor, sa lahat ng Knox family, sa inyong prayers at maging maayos po yung operation ni Daniel at sa mga tulong niyo. Maraming salamat po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating teksto sa gabing ito ay matatagpuan sa John chapter 15 verse 1 to 8. At babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sabi, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at tinihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo ay masaganang nagbubunga at sa gayo'y magiging mga alagad ko. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. As the deer panteth
Pakinggan natin ang mensahe ng awit. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. King of kings and He is Lord of lords. Glorious Prince of peace. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. King of kings and He is Lord of lords. Glorious Prince of peace. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Glorious is Thy name, O Lord. Glorious, glorious, glorious is Thy name, O Lord. Blessed Savior, we adore Thee. We Thy love and grace proclaim. Thou art mighty, Thou art holy. Glorious is Thy matchless name. Glorious, glorious, glorious is Thy name, O Lord. Glorious, glorious, glorious is Thy name, O Lord. Great Redeemer, Lord and Master, Light of all eternal grace, let us in love every nation sing Thy just and endless praise. Salamat po sa awit. Kaya pala kahit masakit ang paa ni Pastor Joey ay sumama eh.
May import. Na? Dapat dinagdagan nyo pa para lagi si Pastor Joey nang kumakanta doon. Na. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito ang ating unang midweek. Though yung nakaraan is recorded siya, but ito yung official na una nating midweek. Sabihin mo sa katabi mo, binago ka ng Diyos. Ha? Ayan. Pag hindi sumagot sa'yo, sabihin mo, mamaya tayo mag-usap sa barangay. Walang katabi. No? Okay. Sa gabing ito, ay pag-uusapan natin. Tanungin mo nga yung katabi mo, kung siya ay nagbago, namunga ka na ba? Ba't biglang humina? Kanina nung sinabi kong binago ka ng Diyos. Sino rito ang taong 2025 ay gusto niya maging mabunga? Yan. Amen. Praise the Lord. Si Pastor Joey, ano yan? ICU. 50-50. Kalahati no? So, wait lang po. Kaya mahirap pag nakabukas yung internet daming tumatawag mga pastor. Okay, gusto nating maging mabunga ang ating 2025. Amen po ba? So, napakagandang sabi nga ni Teacher Sharon kanina, mga New Year's resolution ninyo. Meron na ba kayong mga New Year's resolution? Basta ako, hindi na ako kakain ng konti. Marami na lang. Okay? Tayo sandaling manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito, sa aming pagbubulay ng iyong salita. Samahan niyo po kami at gamitin niyo ang iyong bang lingkod at maihayag ang iyong mabuting balita sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, yung ating teksto ay tumatalakay doon sa turo ni Jesus tungkol sa vine and branches. Ano ba sa Tagalog yung vine? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sometimes kung titingnan natin yung mga kwentong ganito, akala natin literal. No, na puno at sanga. Mga kapatid, alalahanin natin si Jesus ay magaling siyang gumamit ng mga salita para mas madaling maunawaan ng kanyang mga kausap. It so happen na ang kanyang mga kausap doon ay merong, kumbaga para may kaalaman. No? Ganyan ang ginagawa niya sa mga tao. Kung ang mga tao ay malapit sa dagat, ang ginagamit niyang mga pananalita ay tungkol sa pangingisda tuloy. Tawag dito? Panghuhuli ng isda. Anong tawag doon? Pangingisda. Yun nga. Yan, pangingisda. Gumagamit siya ng lambat, gumagamit ng bangka, gumagamit ng sagwan and whatsoever, nandun siya sa dagat. Kung siya naman ay nandun sa may patag at meron siyang mga kausap na maikaalaman sa mga palay, gumagamit siya ng salita tungkol sa mga magsasaka. At kung meron man sa mga lugar na iba't ibang klase ng mga lupain, ginagamit din niya itong pangungusap upang mas maintindihan ng mga tao. Yung matabang lupa, ano pa ba? Mabato, ano tayo doon, Pastor? Matalahib. Ano pa yon? Yon. So, lahat yung ginagamit niya. Dito rin, gumamit ang Panginoon, sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Now, mga kapatid, mahalaga makita natin to sa bawat pananalita ng Panginoon. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makita natin yung kahalagahan ng spiritual na kalagayan natin at ng ating relasyon sa Kanya. Lalo tigit sa lahat, dito, yung importansya ng spiritual fruitfulness. Yung kahalagahan ng ating spiritual na paglago at pamumunga. Kaya tanongin mo sa sarili mo, yung akin bang espiritu ay namumunga na? Nung binago ba ako ng Diyos, meron na bang nakita sa akin? Naging asset na ba ako dahil sa aking pananampalataya? Ako ba ay asset or ako ay liability?
Natawa sila. Kayo ba'y asset or liability? Asset, sabi ni Mami. Ang bait talaga ni Mami ngayon eh. Hindi, okay na Mami. Okay na yan. Okay na tayo dyan. Hindi, meron kasi kaming unawaan ni Mami. Okay, so makikita natin yung kahalagahan, yung importance of spiritual fruitfulness. Now, kung titingnan natin itong kwentong to, direct to the point, sasabihin ko na sa inyo, may ilang bahagi. Una, yung the vine and the branches, yung puno at ang mga sanga. Now, mga kapatid, ito pinapakita ng Panginoon, sabi niya, ang source ng lahat ng buhay, ng nourishment, ng strength, ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, ako ang puno. Nakakita na ba kayo ng isang tumubo na nagsimula sa sanga? Definitely hindi. Wala. Kung hindi, puno muna. At bago nagkakaroon ng sanga-sanga. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang puno, sapagkat sabi niya, siya ang source ng buhay. Siya ang source ng nourishment at siya ang source ng kalakasan. So mahalagang makita natin dito mga kapatid na ang puno na tinuturing niya rito ay walang iba kundi siya. Makita natin yan. Now, nung sinabi niyang ako ang puno at kayo ang mga sanga, He's referring to all believers. He's referring to all person na nagtitiwala sa Kanya. O, tanungin mo yung sarili mo, ako ba'y nagtitiwala sa Diyos? Ba't parang hindi nyo na matanong sarili nyo ngayon? Kayo ba'y nagtitiwala sa Diyos? Kayo ba'y believers? Kayo ba'y bahagi ng Panginoon, ng Kanyang katawan? Are you sure? Are you sure? Ba't parang pahina ng pahina yung yes? No? Sigurado kayo. Sapagkat kung kayo ay believers at kayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon, you are now connected to Jesus. You are connected to Him. At kapag ikaw ay konektado kay Jesus, dependent ka sa presence ng Panginoon. Amen po ba? Pero bakit pag wala na kayong pera, depende kayo kagad sa 5-6. DVD, Bombay. No? Meron, pagka may problema sa pera, sinong tatanong? Makikita sa cellphone, ang dami mga loan. Ay naku, huwag kayo nagpapaniwala doon. Huwag kayo masyado nagkiklik doon sa mga loan. Trust to Jesus. No? Magtiwala kayo sa Panginoon. Sapagkat kung bawat isa sa atin ay nananampalataya sa Kanya at bahagi tayo ng katawan ng Panginoon, ibig sabihin connected tayo sa Kanya. At kung tayo'y connected sa Kanya at dependent sa Kanya, anuman ang dumadaloy sa Panginoon ay ibibigay niya at ibibigay niya sa bahagi ng Kanyang katawan. Diba? Pagkakaloob. Bakit? Ang bawat mananampalataya, dahil siya ay nakakabit sa Panginoon, naandoon sa kanyang kaisipan yung pagsunod sa gusto ng Diyos. Nakakita ba kayo ng sanga na nagsasarili siya? Hindi. Bakit? Pag nakakabit siya dun sa puno, kung saan siya, ang tawag dito, tumutubo, nandun pa rin siya. At yung pagtubo niya, ay nakadepende kung gaano kalaki yung puno na yun. Bakit? Sumusunod siya sa flow ng katawan ng puno. At hindi siya mapuputol. Hindi siya aalis. Kasi kapag umalis siya, kusa siyang mamamatay. Kaya mga kapatid, ang sanga na yan ay nandoon sa kanya ang pagsunod sa Panginoon, abiding in Christ. Kaya anong sinasabi sa bawat isa sa atin? Let us continue to remain
in an intimate relationship to Christ. Huwag kayong hihiwalay dun. Huwag kayong susuko dun. Kasi sabi nga, ang sumusuko, talo. Minsan sinasabi nyo, madalas sinasabi ko, ang sumunod kay Jesus, mahirap. Ang hindi ring sumunod, mahirap. Di ba? Totoo? Pero ano ang difference ng dalawa? Ang sumunod kay Jesus na mahirap, alam natin na merong pagpapala. At may bunga. Pero ang taong hindi susunod kay Jesus, nahihirapan, at the end, it will die naturally. At mahihirapan siyang makabalik. Did you get the point? No? Kaya yung kanta natin, binabago ako ng Diyos araw-araw, ang kailangan doon ay manatili tayo na magkaroon ng intimate relationship to Christ. Alam nyo, wala pa ho akong tulog. Kasi after nung kasal kahapon, tinawag kami para mag-serve. Nasa Intramuros po kami, wala hong upuan. Nakatayo kami hanggang hating gabi. So dumating kami sa City Hall, doon kami sa emergency response. Doon kami naka-assign kung saan lahat ng mga medical doctors, lahat ng mga quick response kasama namin kasi mga technical kami. Nung pagdating namin ng City Hall, wala pa ring upuan. Pinaikot pa kami pa ganon. So pagdating namin, check-in kami. Alam nyo, ang sakit. Sabi ko nga kay Pastor Joey, bro, sabi ko, sakit ng paa ko, sobra. No? Pagdating namin doon sa City Hall, kala namin doon na kami makaka-deploy. Along, City Hall na yan, yung mga dadaanan kami. So, mga emergency, takbo kami, magdadala dyan. So, tapos kamukat-mukat mo ang sabi sa amin, puno na dito. So, ililipat namin kayo. Nung sinabi niya na, saan po? Sa Gomez Elementary School. Inisip ko, saan yung Gomez Elementary School? Yung pala, eto lang. Dito lang. Nakikita nyo dyan sa may palengke, nandyan po kami hanggang hating gabi. So pagkatapos ko po rito, babalik po ako doon. Kasi nandun po yung aking mga tropa. Nandun pa sila. So ibig ko sabihin, mula kahapon, pagod-pagod, hanggang ngayon, nakatayo ako sa harap ninyo. Why? Because of Christ. Huh? Ang isang taong nakakonect kay Kristo. Pastor Joey, sunod-sunod ang activity niyan. Kahit na masakit ang paa, pero nakatayo, kumanta pa yan. Bakit? Because of Christ. Huh? Because of Christ. So mahalaga makita natin dito yung ating intimate relationship kay Christ. Alam nyo, pag meron kayong intimate relationship sa kapwa ninyo, kahit pagod na pagod kayo, pinupuntahan ninyo. Hindi ba? Kahit na anong hirap pupuntahan ninyo, kahit na wala na kayong pera, lilibre nyo pa rin. Uutangin nyo muna sa kanya babayaran. Di ba? Oh. Tama ba ako? Utang muna ako sa ate, bayaran kita, kain. No, what I mean, ganun yung intimate relationship. Hindi ka nakakaranas ng pagod because of Him. Although pagod ka na, pero ang sabi mo, the joy of the Lord is my strength. So nagbubunga ang iyong pakikipagkaisa kay Kristo at ang nakikita sa iyo ay ang Panginoon. Nageget po ba ninyo? Now, hindi lahat to ay bed of roses. Dahil sabi sa John chapter 15 verse 1 to 2, bawasan. Kasi kapag hindi tinanggal, hindi siya uusbong. Hindi siya lalago. Hindi siya magiging maganda. Hindi siya magiging dalisay. Hindi magiging maganda ang tanim niya. Magiging bansot. Nagigit po ninyo sa mga naghahalaman, marunong kayo maghalaman, di ba? Mga plantito-plantita kayo nung panahon ng pandemya, di ba? Natuto kayo. So, pinuputol nyo. Bakit? Para umusbong siya, gumanda siya, maging maayos siya.
Alam niyo mga kapatid, the same way sa buhay ng tao, ang Diyos merong pinuputol dapat sa atin para tayo ay lumago at magbunga. Ano-ano yon? Yung mga bagay na burden sa atin, yung mga excess baggage natin, dapat alisin ng Diyos para lumabas kung sino ka at maging Christ-likeness ka. Ano-ano yung mga yon? Sabi nga nung namatay na pastor, si Pastor, pangalan niyo maliit? Porfirio Ardales, yung aming kumpare, sa St. John, sabi niya, iwasan niyo na daw yung ABS-CBN. Sabi niya sa mga lalaki, kayo tigilan niyo na yung ABS-CBN. Alak, babae, sugal, sigarilyo. Kasi yan ang nagiging ano mo eh. Di ba? Yung paunti-unting sugal, hanggang sa maibenta mo na bahay niyo eh. No? Sa mga babae, sabi niya, kayo rin mga babae, alisin niyo na ang CBN. Alam niyo ba yung CBN? Yung pagiging chikadora, butangera, at pagiging nager. CBN, chikadora. Hindi ko na nga sinabi marites eh. Pinaganda ko pa, chikadora. Butangera, bungangera, at nager. What I mean, sabi niya, kailangan may putulin sa inyo, sa mga ugali, sa mga behavior nyo, sa mga behavior natin, nang sa ganon, lumitaw yung plano at pagkatao ng Diyos na ginawa sa atin mula pa nang tayo ay lalangin. Meron pa ba mga bagay na dapat tanggalin sa inyo? Ano yon sa mga kabataan? ML? Katamaran? Ano pa? Sapagkat pagka tayo ay pinupruno, nagkakaroon ng pruning, ito'y para sa ating paglago, for purity and productivity. Tingnan ninyo, kung meron kayong mga excess baggage, may mga bigat kayo sa damdamin ninyo, sa isip ninyo, do you think makakakilos kayo ng gawain para sa Panginoon? Do you think makakakilos kayo sa church? Hindi. Yan ay pakitang tao. Lalo na kung meron kayong galit, yung sa puso nyo punong-puno ng galit, hindi nyo maalis-alis yan at hindi nyo inaalaw ang Diyos na tanggalin yung galit sa puso ninyo. Kaya pag makikita mo yung tao, kaya imbis na diretso lakad mo, pupunta ka dito, iikot ka pa doon. Tama po ba? You see? Kapag tinatanggal ng Diyos yan, lumalago ka, nagkakaroon ng purity, napupurify ka, at nagiging productive ka. Kasi masarap kumilos, masarap gumalaw kapag ang puso at isip mo ay nakatuon sa Panginoon at hindi sa lahat ng galit, sama ng loob, o sa tao. O sa tao. Meron pa ba dapat putulin sa inyo? Maliban sa buhok? Wala na kaming buhok eh. Wala na kaming buhok. So, let us remove yung mga hindrances sa atin. Hindi lamang yung mga bagay na meron tayo, kundi maging mga kasalanan, selfishness, mga distractions sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Marami nagsasabi sa akin noon, bakit ka pumasok dyan sa EFP? I want to serve God. Alam nyo, I'm part of the reserve force. Wala pa ho kaming sweldo. Wala pa ho kaming sweldo. Pag na-activate pa lang kami, saka kami magkakasweldo. No? We are pure volunteers. Kaming mga sundalo ng reserve force, ang aming unang-unang goal is to serve God through serving the people. Di ba ang sarap ng tumulong sa kapwa nang wala kang baggage? Ang sarap tumulong at maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan na lalo na kung lahat tayo ay sama-samang maglilingkod,
ng walang anumang iniisip na masama at negative sa ating puso. Tama po ba? Now, are you ready to serve God? At magbunga kayo? So next Thursday, ngayon wala kang katabi, next Thursday may katabi ka na? Kaya? Are you sure? Let us abide in God's Word. Sabi niya, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Now, if you confess na kayo ay children or believers or body of Christ, at kayo ay lumalakad na ngayon ng ayon sa pagkalakad ng Panginoon, your faith should be coupled by action. Kaya usually sa midweek, alam ko na kung sinong absent. Kasi yung mga upuan na yan, hindi ko alam kung natituluhan nyo na yan. Parang wala nang ibang pumupunta dyan sa pwesto. Di ba, Mami Pearl, di ba? Oh. No? Apple of the eye kita ngayon, Mami. Di ba? Alam mo na ibig ko sabihin, pwede bang i-share mo yung upuan mo niyan sa iba, sa bago? Pwede bang umikot ka sa likod at makita mo yung bago? And share something or share the good news of God to those people at the back, lalo na kung sila ay mga bagong dating dito, for them to experience the joy in serving Christ. Pwede ba? Tulad ng mga kabataan na busy silang masaya sila. Pag magkakasama sila, halos hindi mo malagyan sila ng sana ganun din yung ating init. Di ba mga kabataan? Oh. Hindi, nanlalamig daw sila kasi mahilig sila sa milk tea. So mga kapatid, ina-expect ng Diyos, sabi ng 15:5-6, we should bear fruit. Dapat tayo ay magbunga. Spiritual fruit, ano yung mga yun? Love, joy, patience, peace, patience, kindness, ano pa? Pinakadulo, self-control. Kaya nga yung fruit, hindi siya fruits. Isa lang yon, singular lang yon. Pero madami siya, hindi pwedeng maging kompleto, hindi pwedeng maging fruit yon kung kulang ng isa. Sino rito ang may love? May joy, may peace, kindness, ano pa ba? Gentleness. Ha? Yung pinakadulo, self-control. Ang hirap ng self-control, di ba? No? Kasi konting kimot lang, minsan gagalit ka na, may inis ka na eh. No? Pero yan ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, manatili tayo nakasandal sa ating Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, at let us continue na mag-manifest yung glory ng Diyos, yung karakter ng Panginoon sa ating buhay. Let us reflect God's glory sa ating buhay. At kapag yun ay nakikita sa atin, isa lang ibig sabihin nun, yung pag-ibig ng Diyos, salita ng Diyos ay nagiging rooted na sa atin. Sino po rito nakapagbasa na ng Biblia from cover to cover? Yung iba rito cover to cover talaga. Doon sa cover lang at saka sa cover sa likod. Na? Yung salita ng Panginoon, marami kayong mapupulot na magaganda. Marami kayong makikita na karakter na pwede nating ma-imitate kay Christ. No? Pero pinaka-bottom line ng lahat ng yan, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yung kanyang pagmamahal. So kapag yan ay nag-ugat sa ating mga puso, na ipapahayag natin ito. Na-demonstrate natin to sa pamamagitan ng ating kilos, ng ating salita, ng ating gawa. At kapag ito ay napapahayag na natin, ito ay nagre-resulta ng bunga
ng ginawa ng Panginoon sa atin. Why? Sapagkat tayo ay sumunod kay Kristo. You want to follow Christ? Gusto niyo ang 2025 magbago ang buhay ninyo? Kahit mahirap, go lang. Kasi alam mo, along the way, at the end, God will bless you. God will bless you. No? Hindi mo namamalayan pag pinagpapala ka ng Diyos. Hindi mo namamalayan sa pagsunod mo sa Panginoon, meron pala siyang napakagandang plano sa buhay mo. All you have to do is to be rooted to Him. Attach sa Kanya at hayaan niyong unti-unting nakikita ang Panginoon sa buhay niyo. Hindi ba masarap pakinggan? Ito dati to ano lang to eh. Ito yung maingay dito sa kalsada dati, pero bakit ngayon parang ang bait-bait niya na. No? So, friends, that is the challenge to us. Let us make 2025 na maging mabunga sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob. Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is your power to do it. Natawagan ko po ang mga taga-Kalikon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito. At patuloy na pagpalain, O Diyos, ang mga kamay na naghandog nito at magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manatiling nakatayo at tayo ay dumulog sa Diyos sa diwa ng panalangin sa ating pagtatapos sa oras na ito. Panginoon, aming Diyos, kami po ay nagagalak sa gabing ito sapagkat patuloy ka nangungusap sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming mga buhay at tulad ng iyong mensahe sa amin, Panginoon. Ang 2025 na ito, O Diyos, ay alam po namin magiging mabunga sapagkat ang bawat isa, O Diyos, ay iyong pinili at iyong minahal. Narapat lamang, Panginoon, na kayo ay aming pasalamatan at ang aming buhay, O Diyos, ay nakasandig sa inyo, manatili sa inyo. At ang aming relasyon, O Diyos, sa inyo ay naroon araw-araw. At ang inyong mga salita, O Diyos, ang siyang mag-ugat sa aming mga puso't isipan. At ang inyong pag-ibig, Panginoon, ang aming maipahayag sa lahat ng sandali. At ang inyong gabay, patnubay, ang madama namin, Panginoon,
sa bawat pamilya na meron kami, sa bawat anak mo na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga kapatid namin, hindi namin kasama ngayon, kung nasaan man sila, nandun man sila, Panginoon, sa online, may mga karamdaman, may mga biyahe, o Panginoon, ang inyo pong kamay nawa ang humawak sa kanilang mga buhay at madama nila ang inyong pagkilos. Lingapin niyo nga po kami, O Panginoon, at sa gabing ito, madama namin sa aming pag-uwi ang inyong pag-iingat, ang inyong pong pagliligtas sa panahon ng aming pagtulog, at ang paggising namin, Panginoon, na nandun ang kagalakan na nagmumula sa inyo. Isama niyo nga po, Panginoon, ang inyong pagpapala sa iglesyang ito na aming pinaglilingkuran na iyong itinatag. At patuloy kami, O Diyos, na makibahagi sa ministeryo na iyong inatang sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, gamitin mo po ang iyong lingkod na madama ng inyong mga anak ang inyong pagpapala at biyaya. Humayo kayong lahat, taglay ang pagpapala ng Diyos amang nasa sa langit, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, patnubay, gabay ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanpaman. Amen.